Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Pero yung mga kababayan ho nating marunong dyan, ilatag nyo na lang ho dyan sa comment section kung anong mga pinagsasabi nitong bangag na to. Talagang literal na bangag ito mga kababayan. Ako si Eduardo Ramos Tagoy Jr. Pila edad? Naku, 41. Gano'n na ka diri? Na ako diri. Kay tungod kay nakapatay ko mga innocent din tao tungod ang grabe. Isa. isang ito na Talagang yung droga na yan parang lagusan ng mga masasamang elemento sa katawan ng tao. No? Pagka nakasinghot ka niyan, nakagamit ka niyan, parang yung mga masasamang elemento talagang magpapasukan sa katawan mo. Parang binubuksan mo sarili mo sa mga masasamang elemento. Tingnan nyo, hindi ho to normal ha. Normal na, igsuon nga ako yun normal na aksyon ng isang ng isang normal na tao. kung asawa. Pero anak din sa akong inahan. Pila ka buki mo napatay? Upat abi na ko awsa panuway gid tinod. Gano'n itong gibatay? Ako tulo pa ka adlaw na ako nadawat nakuha na ko. Wala ho mga kababayan, tayo ho'y nalulungkot sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi na ho natin tatapusin to. Kasi base doon sa mga nakita nating komento dito noong pinapanood to, talagang napakalagim hong sinapit ng mga biktima nitong bangag na to. Kaya naman, kailangan na ho talaga nating magkaroon ng leader na kung saan na mayroong paninindigan na tayuan ang mga kalokohan na nangyayari ngayon sa ating bansa. No? Yung talagang hardliner pagdating sa illegal na droga. Kasi ho mga kababayan, ngayong mga panahon na to, yung mga drogiste, talagang good life ho sila. Kumbaga talagang sunod ho sila sa layaw dito sa administrasyon na to. Kung ano hong gusto nilang mangyari, tumira araw-araw, nagagawa ho nila lahat yun. No? Yun ho nakakalungkot dito sa administrasyon na to. Talagang wala na ho. Sa tingin ho natin, may basihan yung mga nagsasabi na itong mga Marcos na to, galit ho talaga sa sambayan ng Pilipino. Kaya ngayon, gumaganti ho sila sa pamamagitan ng pagpapabaya sa pagbabantay dito sa illegal na droga na to, pagpapabaya sa kriminalidad, sa korupsyon, para lalong maghirap ang sambayan ng Pilipino. Hindi ho tayo kailanman wag na ho kayo maniwala sa mga Marcos na to. Pagka nakita nyo ang apelidong Marcos, perwisyo ho yan sa sambayan ng Pilipino. At dito mga kababayan, heto na ho yung pinagmamalaking rally nitong mga aso ni Tambaluslos. Base ho kasi sa announcement nitong si Antonio Trillanes, ngayong January 18, magsasagawa ng kilos protesta dyan sa EDSA People Power Monument. Ay ito na ho yun mga kababayan, ha? Kulang lang ho ng 10 para maging 100 sila. Ang lalakas ng loob na batikusin, yung mga vlogger to ni Tambaluslos di ba? Yan talagang kita nyo naman ho mga kababayan. Kita nyo naman yan. Wala na ho tayong dapat ipaliwanag dyan, di ba? Di ba? Yan sila yung mga maiingay na sa social media. Sila din pala ang magrarally para dito kay Marcos Jr. at manawagan ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Doon sa panawagan para itigil lang yung impeachment, marami hong mga bagong muka. Marami yung mga kababayan natin na nasa kalsada, yung tipong magagandang kutis, mayayaman ho. Kumbaga talagang nakikiisa sila sa panawagan ng INC. Pero dito ito ho talaga, literal na mga mukhang hako. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Tingnan nyo naman yan.
Yung iba nga parang hindi pa pinaalmusal, oh. Tingnan nyo. Oh, ayan oh, mga kababayan, oh. Tamang pangmeryenda lang. Binigyan mo sila ng tamang pangmeryenda lang, ika nga. Paano nyo matatapatan yung kulang-kulang sa 2 milyon, ha? Dito sa... Tingnan, kahit mag-ano ho tayo mga kababayan, nagsara ba kayo ng karsada niyan? Kasi base ho dito sa post na to ni Trililing, parang talagang ang daming dadalo sa mga inanunsyo niya na petsa na to. Dito sa dito sa EDSA, kung di ho tayo nagkakamali, malamang nasa 80 katao ho sila dyan. O sige, padamihin natin ng konti, mga 150 katao. Tapos wala pa silang stage. Naku, stage. Kung talagang maraming nagtutulak para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, kahit stage man lang ho sana, merong nagpahiram. Kaso mga mukha na nandyan yan. Si Franz Castro, itong isa sa mga vlogger nitong administrasyon, at yung merong nakasuot na Magdalo t-shirt sa likod. Kaya naman mga kababayan, huwag ho kayong magpaloko. Kahit ano pa hong sabihin ng administrasyon na to, pawang kasinungalingan lang ho yan at talagang gusto ho nilang linlangin yung ating mga kababayan. Pagka sinabi nila, marami sa ating mga kababayan, talagang gustong patalsigin itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon naman ho mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Atras Abante kung ano itong mga banat niya dito sa video na to. Impeachment complaint versus VP Duterte, mas may tsansang sumulong sa 20th Congress. So, ibig sabihin ho ba niyan, suko na kayo? Paano ba yan, Brad? Paano ba yan kung hindi ka manalo sa eleksyon? Di wala nang magkukups doon. Wala, mababawasan yung mga magkukups na matatanda dyan sa House of Representatives. Kasi balita ko, mababa ka daw sa survey. Balita ko, tatalunin ka daw ng kalaban mo at Rasabante. Kaya naman, huwag kang pakakasigurado na sasabihin mo sa 20th Congress, mas mataas ang tsansa na maisusulong yung impeachment na yan ni BP Sara. Baka pagkatapos ng eleksyon, lalong lumabo yung napakaliit na tsansa nyo na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaya naman, minamadali nyo ngayon kasi alam nyo, kayong mga aso ni Tamba na sumusuporta sa impeachment, padapit hapon na sa karir nyo sa politika. Kita nyo, sa mga survey na kinakandak sa mga lugar nyo, napakahina nyo sa mga constituent nyo. Ayaw kayo dahil nag-coops kayo dyan sa Tuadcom. Ngayon pa nga lang ho wala nang kasiguraduhan. Paano pa pagka wala na si Fernandez, natalo yang si Atras Abante, wala na yang si Barbers? Kasi mahihina na ho yan, yung iba tapos na ho termino, kaya minamadali nila ngayon habang hawak ho sa liig ni Tambaluslos itong mga congressman na kagaya nitong si Atras Abante. Yun ho ang real talk doon. Dahil sa susunod na Congress, marami yung uncertainty. Hindi ho nila alam kung mananalo pa yung mga kandidato kagaya nitong Coops na matanda na to. Kung makakabalik sila dyan sa House of Representatives. Kaya kailangan ho nilang madalin yung impeachment na yan dito sa 19th Congress. Kuha nyo ho pa mga kababayan. Kung kuha nyo ho, di mag-comment lang ho kayo dyan sa baba para talagang magkalatagan ho tayo ng mga punto de vista. Ika nga. Eto, rekta ho tayo dito kay Atras Abante. We don't have to be in a hurry. Okay? We can investigate more to be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment. Grabe naman, talagang walang kabayas-bayas, no? Hindi pa napag-usapan, sure na talaga yung impeachment, lalo na dito kay Atras Abante. Paano ba yan, Brad? Kung pagka natalo ka, impeachment mo, quit mo. Diba? Mag-impeachment ka mag-isa mo sa bahay nyo. Paano pagka nasa bagay? Mayaman ka na, sir. No, kahit na, sa tingin ko, kahit na hindi ka na magtrabaho hanggang magurgur ka, mataba na yung pitaka mo. Diba? Okay lang kahit hindi ka na maging congressman. Kahit nga bigyan ka pa ng 2 lifetime No? Sa dami ng pera mo, kahit na 2 beses ka pa ipanganak, di mo na mauubos yan, Brad. Kung idadalin mo lang sa pagkain at konting pasyal, di ba? Kung doon mo lang dadalhin, huwag ka lang mag-chicks at magkakasino, di mo na mauubos yung pera mo na yan. Sa yayaman ng mga congressman na yan, kahit ipanganak pa ho sila ng tag-10 beses, hindi na ho mauubos ang pera nila. Saan nila kinita yung pinakamalaking bulto ng kanilang ari-arian ngayong mga panahon na to? Sa 19th Congress. Wala pang lumalapit kay Marie.
Grabe naman yan. Talaga seryoso tang apat. 6th District Representative Benny Abante upang hingi ng kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung meron mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan dahil naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin ng 19th Congress. At this point in time, Oh, naku, huwag kang ganyan. Baka marinig ka ni Tamba, baka ilabas niya mga sikreto mo, Brad. Huwag kang ganyan. Huwag mo sasabing hindi mo susuportahan. Pero kung merong oras, susuportahan mo. I-endorse mo yan, di ba? O, ibig sabihin, isa ka pa rin talaga sa mga aso ni Tambalon. palagay ko, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment now. Because Parang nag-iiwas pusoy na itong mga aso ni Tambaluslos. Parang ayoko na, bahala na kayo dyan ha. Okay na rin naman ako eh. Kahit matalo ako dito sa election na to, walang problema sa akin. No, okay lang naman ako eh. Ang ganda na ng big bike niyan, di ba? Meron na siyang 2 beng-beng, di ba? Oh. Saan ka pa? Oh. Meron pa siyang yung 18 million na sasakyan, di ba? Mga mamahaling relo, may Rolex. Okay na yan. Okay ka na, Brad. Ibigay nyo naman doon sa iba, yung mga ibang mga individual na talagang gustong makapaghatid ng pagbabago sa ating bansa. Kasi ikaw, Abante, alam mo, tagal mo na dyan sa House of Representatives. Panahon pa ni Tatay Digong. Hindi bumuti ang lagay ng mga constituent mo. Bumuti lang yung lagay mo. Hindi sila nakabili ng kanilang mga mamahaling kagamitan. Ikaw lang ang nakabili. Oh, kaya mas mainam, Atras Abante, tigilan nyo na ho yan. Maawa ho kayo sa mga kababayan nyo kung hanggang saan. it's too short a time, and I think that we're not prepared for it. Ganito rin umano ang pananaw ng iilang kasamahan niya sa Kamara na nakausap niya kaugnay ng issue. Ano mo na naman, talagang puro maniobrang ginagawa nila. Siyempre, kayo naman dyan, huwag kayong simple lang naman ho yan kay Abante, tatakbo ho yan ng pagka-congressman. Nakita ho niya kung gaano kalaki ang puwersa ng mga kababayan nating INC. Nakita niyo ho ba? Isang rally, nakapaglatag sila ng kulang-kulang 2 milyong katao. O yun, mawawala lahat kay Abante yun. Sa bagay, kahit sumuporta ka pa, Brad, sa impeachment, wala na. Mabantot pa ho kayo sa Jebs, sa mga kababayan nating INC, hindi na ho kayo susuportahan. Kahit na anong gawin nyo, alam naman ho namin. Kaya sinasabi nyo sa 20th Congress, siguradong impeachment. Kasi umaasa pa kayo na kahit paano, susuportahan kayo ng INC, pero huwag na ho kayo umasa. Di ba sinabi nyo, madami naman yung nyo dyan sa religious group nyo? Ano bang reunion nitong si Atras Abante? Baptist? Kung madami, kung kaya ka nang ipanalo, diretso mo na impeachment kay BP Sara, huwag ka nang ang dami mong pagka-arte. Iwala ng kongresista, mas mainam kung pag-iibayuhin na lamang ang investigasyon sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte sa pamamagitan ng Department of Justice at ihain ang impeachment complaints sa 20th Congress. Gate pa nito sakaling makakuha ng 103 endorsers o 1/3 sa mga miyembro ng Kamara ang isang impeachment complaint laban kay VP Duterte, hindi pa rin nakatitiyak kung uusad ito sa Senado, lalo na't papalapit na ang 2025 midterm elections. Bagaman dismayado sa posisyon ni Congressman Abante, hindi naman nawawala ng pag-asa si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isa sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Well, karamihan naman na nakakausap ko sa majority ay yung pa rin sila. No? Siguro sa timing lang at those signal ng kanilang majority, yung leadership ng majority. Andun tayo nakakasigat siguro kasi sa 20th Congress. Kung ang magiging decision pa rin ay for impeachment, baka magbago na rin. Kasi alam naman natin yung 1-year ban. Pag sinimulan ba ngayon, magiging kadugtong nung pag-assume ng bagong Kongreso after the elections? Yan yung katanungan ng marami eh. Because it will be a different composition. We will have different chairmen. Ito yung mga bagay na tinatanong. Kasi kung kadugtong siya, pwede. Pero kung hindi siya kadugtong,
andun nga yung tanong, nakakayanin ba with the time constraint? Gagawa naman ng mga pagkilos sina Congresswoman Castro upang makumbinsi ang mga kasamahan sa Kongresong aktuhan ang impeachment complaints. Sa June 2025, nakatakda ang adjournment ng sesyon ng 19th Congress. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming Ano ho yan, malabo ho talaga. Talagang ano lang ho yan, paninira dito kay Vice President Sara Duterte. Pero kung makachamba sila, ma-impeach ho nila tong si VP Sara, ganun ho talaga. Pero sa tingin ho natin, alam ho nila na walang kahihinat na niyang impeachment na yan. Kumbaga linoloko lang ho nila yung kanilang mga sarili na paniwalain na magtutuloy-tuloy yung impeachment na yan. Sa kabila ng tinignan na ho nila yung timeline, hindi ho talaga aabot. Pero tinuloy na nila kasi sayang nga naman yung dinasta nila sa diyan sa Committee on Bad Government, diyan sa TWADCOM, di ba? Sayang ho yung pag-iipal ni Joel Chua, yung si Garin, yung si Luistro, ayaw ho nilang sayangin yung mga kawalang yaang ginawa nila diyan sa Committee on Bad Government. Kaya kailangan ho nilang ituloy yung yung usapin ng impeachment kahit alam nila na wala na hong kapupuntahan ika nga. Eto, rekta ho tayo dito sa etong matindi ito. Ito ho yung gold reserve ng Pilipinas, binenta na ni Marcos Jr., Attorney Vic Rodriguez. Ano ho ito mga kababayan? Ito yung pagbisita sa Jamaica nitong si Attorney Vic. Ang video ho nito ay galing kay Palangga Binibining Maharlika. Panuurin ho natin mga kababayan. Pangdiinan na naman ito. Attorney. At ito po'y dalangin namin, sana'y talagang maupo ka na bilang senador ng aming bansa. So ang aking buong pamilya na nasa Pilipinas, tinatawagan namin ito palagi na huwag kayong kalimutan isama sa kanilang pagboto bilang senador. Ito po yung aking tanong. Kasi po, madalas kong naririnig na meron tayong 119 tons na halaga ng gold sa Central Bank na nakadeposito. At ayaw mo sa balita, ito ay naibenta ng 29 billion. Ngayon po, kung kayo po tayo maupo, meron po ng pagkakataon na ito'y babawi natin sa mga taong nagnakaw ito sa Senado. Kagaya ho ninyo, maraming salamat sa inyong mabuting pag-endorso at pananalita. Yung kagaya po na nabanggit ninyo, ito'y nabenta na at walang malinaw na paliwanag mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Except they acknowledge na X amount or ilang toneladang ginto na nagmumula sa ating reserve ang kanilang binenta. Ang naging magsing paliwanag, maganda daw ho kasi yung presyo ng ginto noong panahon na binenta nila. And they want to take advantage of that. This is true. But that's a lie. Tama po na sinabi nila yun, pero kasinungalingan yung reasoning. Bakit? At that time na binenta nila yung ginto, maganda nga ang presyo. Pero pag yung fiat currency na na-realize sila sa pagbenta ng ginto, hindi na uli nila matutumbasan yung ganong tonelada sa pera ng kanilang nabentahan. Dahil higit na mas mataas na lalo ngayon ang presyo ng ginto kung ihahambing at that time na ibinenta nila. So I think my intelligent guess, kaya nila binenta yung panahon na yun, gusto nilang labanan yung further depreciation of the peso. Ang piso ngayon is almost 59 pesos to $1. At nung siya naupo noong June 2022, I think it's around 55 or 54.90 something. Now it's down to 58.30, 58.50, leading the way hanggang magsi-60 bago matapos ang taon. So yun o yung naging kadahilanan sa tingin ko. Gusto nilang labanan yung further depreciation of the peso. Pero lahat ito ay artificial, lahat ito ay cosmetic method para malabanan mo yung depreciation ng peso. Kinakailangan magsimula ko talaga sa gobyerno. Kinakailangan meron tayong fiscal discipline. Kinakailangan meron tayong prudent financial management, planning and spending. Kinakailangan meron tayong austerity. Kinakailangan maghigpit tayo ng sinturon. Again, babalik ko sa inyong home budgeting. You do not spend more than what you earn.
Otherwise, you'll end up borrowing. And when you end up borrowing, pati bahay mo, isasanla mo, hindi mo mababayaran yan, andyan ka na ngayon sa kalsada, kasama ka na sa mga homeless. Ganon din sa Pilipinas. Hindi tayo pwedeng patuloy na mangutang. Dahil, wag naman, pag dumating sa punto, yung tinatawag nating debt to GDP ratio, yung accepted global standard for sovereign debt, yan po'y dapat nasa 60% lang based on the debt to GDP ratio. Ang Pilipinas po ngayon elevated na yung ating debt to GDP ratio. Maybe not yet reaching 61%, but it's getting there. And if we do not shape up in our handling of our finances, delikado po ang Pilipinas, mababangkarot. Attorney, gusto ko lang po personally, kasi sawang-sawa na po ako dun sa mga elected official natin na nakakaalala lang pag-eleksyon. Kayo po ang pangalawa kong ibuboto kung sakali at ikakampanya. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy ang number 1 sa atin. Sigurado po akong mananalo kayo, pangalawa kayo. Yes! Explain it! Palakpakan o palakpakan. O, para doon sa mga hater ni Pastor Apollo Kibuloy, narinig niyo ho ba yun? Marami hong mga kababayan nating nasa Estados Unidos at iba't ibang bahagi ng mundo, talagang sinusuportahan ho. Yung si Pastor Apollo Kibuloy. Sa totoo lang marami ho siyang taga-suporta. Tatanungin ko po sa inyo, kung makita tayo sa inyong panig ng mundo, tatanungin ko ulit sa inyo, kung nagkamali o hindi nyo sinunod yung sinabi nyo ngayon. Nakakakuha pa akong assurance sa inyo, yung pag-asa, na sana po 2 o 3 senador na totoo ang nasa Pilipinas ngayon. Kayo na po yun, isa na doon, i-assure nyo, manggaling sa bibig ninyo, tatayo kayo sa tama, hindi po pwede na open na. Kasi, ano yan, alam nyo naman kultura ng Pilipino. Sana po, panindigan nyo ngayon, harap-harapan tayo, sasabihin nyo, kung anong sinabi nyo, tatayuan nyo. Okay lang naman ho yung mga, kasi yung yung tipong dati kasi pagka may tanungan portion sa mga actually ngayon pa lang nagkaroon ng ganyan yung mga ordinaryong Pilipino. So yan siguro, so dahil sa frustrated na ho yung ating mga kababayan, di ba? Dahil paulit-ulit na lang yang mga politiko na yan. Kaya naiintindihan ho natin yung mga kababayan natin pagka nagtanong sila sa mga politiko na to, siguraduhin mo yung sinasabi mo na yan, ha? Dahil pag nagkita tayo ulit, pagka nagbago ka ng babalikan ka namin, tatanungin ka namin. Di ba? Ganun ho. Kaso nga, ang problema ho, ito kay Atty. Vic, nakakasigurado tayo na talagang tatayuan niya ho yung kanyang mga statement na ilinalabas. Kasi, hindi ho, hindi hayok sa pwesto, igika nga. Hindi ho siya yung tipong para lang magkapwesto sa pamahalaan. Gusto nyo ho talagang maghatid ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Yang si Atty. Vic Rodriguez. Pero yung ibang mga kandidato, gusto lang talaga ho pwesto, sa totoo lang. Lalo na yung mga nasa lineup nitong si Marcos Jr. Gusto lang ho ng mga yun, pwesto sa pamahalaan. Yun wala na ho tayong aasahan dun sa mga yun. Kahit natanungin natin sila na pagka ba nanalo ka o anuin ka namin, babantayan ka namin, sisingilin ka namin dahil dito sa mga sinasabi mo ngayon. Iwag na ho natin silang ganoin. Lalo na yan sila Abalos, yang sila Tolentino. Wala ho tayong aasahan sa mga yan. Kahit ano pa hong ipangako sa atin yan, magmamana lang ho sila doon sa kung sino man ang nag-endorse sa kanila at walang iba kung hindi itong si Marcos Jr. Kaya huwag na ho tayong umaasa dito sa mga mga politiko na to. Kung gusto ho natin magkaroon ng tunay na pagbabago, siyempre iboto ho natin. Si Senator Bato de la Rosa, yung mga kandidato na alam ho natin na tatayuan nila kung ano man yung prinsipyo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan si Pastor Apollo Kibuloy, yan si Atty. Vic Rodriguez, ilan lamang ho yan sa mga mga kandidatong talagang susuportahan ho natin dito sa PHFD. Tuloy. Sana po, labanan yung mali at itaman kung anong tama. Maraming salamat, Renato. Hearing you, talagang sunog na sunog. Talagang pasong-paso ang Pilipino, no? No, yung tinig ninyo. Talagang pasong-paso ang Pilipino. Very, very hesitant at talagang ayaw basta magbigay ng inyong tiwala. Tama po yan. I encourage more of like that. Tama po yan. Alam ko yung nararamdaman ninyo.
At hindi lang ho kayo, napakaraming Pilipino ang ganyan, hesitating to give their trust again kung sino man ang nanghihingi ng tiwala nila. Mahalaga po yan going into the midterm election, importante po yan. And I take no offense because I am not an exception to the rule. Maganda po yung inyong nararamdaman. And yes, I will always side, I've said this many times, I will always side with the Filipino people. At tama yung kahit saan tayong lupalot ng mundo magkita. Salamat po. Lumapit ka sa akin at kapag ka ibaga at aking paninindigan, sinilin mo ko kahit saan tayo. Salamat po. Walang paano natin bang si Atty. Kahit saan tayo magkita, yung mga sinabi ko na yan, tatayuan ko yan. Ibang klase ho talaga, oo. No, natutuwa ho tayo, no, dahil kahit pa paano, no, at least meron ho tayong mga kandidato na talagang masasabi natin na pagkayan naupo, hindi nasayang ang boto natin sa mga yan. Di ba? Hindi kagaya noong 2022. Laking perwisyon ng mga kandidatong sinuportahan natin. Lalo na yung si Marcos Jr., di ba? Dami ho niya nabudol pero kung mapanggang sa ngayon, naniniwala pa rin kayo sa kanya, naku, may problema tayo dyan, no? Wag na. Susuportahan nyo pa yung si Revilla, naku, wag na. Sayang lang boto nyo ho dyan. Susuportahan nyo yung si Lacson, yung si Soto, naku, wag na. Magsasayang lang ho. Kung susuportahan nyo yung si Soto, yan na lang si Atty. Jamie Bondoc. Pasasalamat po sa inyo. Hawakan mo po yung lumabas sa bibig po ninyo. Maraming salamat po, Atty. Senador Rodriguez. Magandang hapon po sa inyo lahat, lalo na sa mga kamaiso. Magandang hapon po, Atty. Alangga, magandang hapon po. Tawagin ko na po kayong senador, Senator Vic Rodriguez. Napakasimple lang po yung tanong ko. Ano po standing nyo regarding po sa healthcare? Lalong-lalo na po kasi ako po mayroon po akong anak na autistic. Sana po meron po kayong may dagdag na project or whatever for autism sa Pilipinas. Kasi marami po tayong mga kabataan doon na autistic na halos napapabayaan po sila dahil wala po silang budget, wala po pera para may taguyod po yung mga bata na may mga disability. So, ang tanong ko po sa Senator, ano po bang standing nyo regarding sa healthcare, lalong-lalo na po sa mga senior at saka yung mga drug addict po, katulad ni Bongbong Marcos. So, maraming salamat po, Senator. Maraming po salamat. Ang aking stance sa healthcare, simple. Dapat hindi pakialaman yung pondo ng PhilHealth. At kung sakasakaling sobra-sobra yung pera ng PhilHealth at ang mga nagkakamali ay yung management, yung mga opisyal ng PhilHealth, ang parusahan mo, yung palpak o mahinang management, hindi yung mga beneficiary ng PhilHealth. Ang ginawa ni Bongbong Marcos, dahil daw sobra-sobra pera ng PhilHealth at hindi nagagamit ng tama, tinanggalan ng budget, zero budget. Pinarusahan niya yung mga miyembro ng PhilHealth. Wala sa ayos na yun, wala na sa lugar yun. Ang dapat mong parusahan, ang dapat mong kastiguhin, ang dapat mong disiplinahin ay yung management ng PhilHealth, hindi yung mga miyembro. Balay ba ng miyembro paano ginagamit o minamanage yung pera nila? Now, yung stand ko sa PhilHealth, palakasin. Again, that's part of yung itsura sana ng ating ekonomiya after pandemic. Yung post-pandemic, issue naman talaga yung kalusugan ng pandemic, di ba? Subalit, imbis na palakasin at patatagin natin ang ating sektor ng kalusugan, pinahihina, zero budgeting. If there is really an excess funds ang PhilHealth, dagdagan yung coverage, possibly to include cases of autism, at palakahin din yung coverage. Kung maaari nga 100% na yung coverage para pagka na-hospital yung miyembro, wala nang out-of-pocket expense, zero na. Hindi naman maaabuso yan eh. Sino bang gusto maratay sa hospital? Wala naman eh. But in cases of extreme emergency and need,
kung mayroong na ospital, sana dumating yung araw na pag miyembro ka ng PhilHealth, zero out-of-pocket expense ka na. And sa senior citizens, to include even senior citizens. Lagi kong sinasabi, kung sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, eh di palawakin din natin yung coverage. Isama natin yung mga, anong tawag dito sa ginagawa